Welcome po sa inyong lahat. Ito po ang inyong host, Jesus Sukgang Jr. Ode Alteram Partem, let us hear the other side. Salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Sana kayo ay malusog, masaya at masigla kasama ang inyong pamilya, at kung kayo'y nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. So salamat sa Diyos. Inform ko lang pala kayo dahil kahapon nakapag-live si Attorney Libayan. Pinapalo ko po siya sa Facebook at si Maa, thank you sa viewing mo. Thank you very much, si Maa. Happy New Year sa inyo diyan at sa iyong pamilya. So God bless. So matuloy ko lang. So nag-Facebook live kagabi si Attorney Libayan. Ano ho siya, yung asawa niya, yung anak ni Mayor Magalong ng tawag nito ng Bagyo. So isa ako sa follower niya dati. Ano lang kami noon, wala pa kami 100,000 eh. So ngayon, mga kalahating milyon na mahigit, baka 800,000 na yung followers niya. So congratulations pala sa iyo, Attorney Libayan, at salamat dahil yung pinost kong comment doon sa Facebook live mo kahapon ay pinansin mo regarding iyon sa kay Atong Ang and 17 others. Ayan na. Total ito, issue naman ito para sa dahil national issue naman ito, at yung pagsilbi ba sa warrant of arrest. So ang tinanong ko lang naman doon kay attorney, kasi nung inisyo yung warrant of arrest at sinerve doon sa bahay ni Mr. Atong Ang doon sa Pasig, wala siya. Tinanong ko doon, 'di ba dapat ma-serve yung warrant of arrest bago mag-file to quash. Kasi ang binanggit doon ni attorney regarding doon sa kanyang topic sa lecture niya, pwede kayo mag-file kung ikaw yung concern, kung ikaw yung pagsisilbihan ng warrant of arrest, pwede ka mag-file to quash doon sa kung ano man yung gusto mong ipa-quash doon sa warrant. Halimbawa, mga information or others pa. Sa akin naman, tinanong ko doon, dapat talaga i-consummate muna yung warrant of arrest kay Mr. Atong Ang, at saka siya mag-file ng to quash. Kasi non-bail yung non-bailable yung offense niya, yung warrant, as recommended by the judge. So again, ang masabi naman nila doon para mag-bail is, again, sinasite nila nga itong Article 3 ng 1987 Philippine Constitution, that no man shall be deprived. Siguro may mga special cases yan kasi that's involving kasi sa isang yung homicide kasi doon, regarding doon sa mga missing sa Bungeros. So yun lang yun. So kagabi, maganda nga tinapik niya dahil kagabi pala sinabi niya pwede pala mag-file to quash man yun, mag-file to quash o kahit na may special representation ka lang sa abogado mo para mag-bail or what. So under nga sa mga Supreme Court en banc decision or nilabas nila na dapat i-consummate or hindi na pwede yung ganon. So dapat naman talaga, kasi kung yung prescription ng warrant of arrest dapat ma-suffice yun or ma-consummate. So ganon ho yan. So I do not know, hindi pa ako updated ngayon kung kung na-inquest na si Mr. Atong Ang. So yun kasi 17 others yun eh. So hindi na ako updated. Ang akin lang, bakit ako nag-Facebook live is sa ngayon yun lang yung i-update ko kayo. Actually pinost ko naman iyan. So ganun lang iyon. So bakit ba i-pinost ko? In-encourage ko rin kayo sa mga bata pa dyan at sa mga mahilig magbasa. I encourage you, kung masiselan yung binabasa ninyo, mag-law school na lang kayo. So ganun iyon. Kasi malaking bagay ho talaga na kahit papano meron kang alam ba sa batas. At isa doon, kung meron ka bang gusto, kasi naalala ko sa aking libro, na kaso naiwan sa probinsya, karamihan akong libro, ang dami ho eh. Dapat talaga sa pag-aaral, it doesn't matter kung sabi nga ng isang libro doon kung anong edad mo na. Basta meron kang gusto. So akin na naman, meron naman akong gusto. However, I do not see fit na mag-law school pa ako. Kasi una,
ito may mga problema pa ako eh. Paano kung nasa law school ako tapos tamaan ako ng ganito? Mahirapan ako. Mahamper yung aking pag-aaral sa law school kung sakaling nag-law school ako. Kasi hindi ho madali yung law school eh. Mga first year, second year, okay lang yon. Medyo talagang memorize ka, basa. Pero pagdating na ho ng mga third year college mo na, talagang fourth year talagang madugo-dugo na ho. Talaga ho, opo, madugo-dugo. So, yun lang po yung akin. So, sa panawagan ko sa mga mas bata pa dyan, mahilig magbasa at may gusto, I suggest na imbes na mag-merge kayo doon o mag-indulge kayo sa mga nobela, magbasa na lang kayo ng mga batas kasi in particular. At kung mahilig naman kayo sa history, isa yung basahin nyo ho yung Bible. At sa ngayon, sa isang article na nabasa ko, wala kasi eh. Wala na yung mga newspaper ko doon na count-count. Ang dami ho. Siguro ilang kilo yung... Kasi binayaran ko sa barko yun, umabot siguro mga 2,000 eh. From Metro Manila to Iloilo City, ang laki ng binayad ko. Pagdating na naman doon sa Iloilo City, sa porter naman, ang laki ng binayad ko. Grabe ho. Takay mo yung mga libro ko, yung mga newspaper ko, karton-karton, binaba mula sa barko. Binaba lang hanggang pier lang ha. From barko, ibaba lang doon sa pier. Ang binayad ko doon, 700 eh. Kasi wala na talaga akong pera nun. Wala na akong pera nun. Yun na lang natira. 700 na lang. Nung umuwi ako ng way back, ano ba yun? 2012 yata yun. Parang ganon. Somewhere ganon. 2010, ganon. So, yun lang yung akin. So, balikan ko doon si Atty. Libayan kung gusto ninyo i-follow kasi gumagawa siya ng mga Facebook Live at sa YouTube Live. Nagle-lecture siya. However, siyempre, bilang isang abogado siguro, yung gaya niya, hindi ako siyempre hindi niya pwedeng ituro lahat doon. Sa kanya, for academics purposes only. So, sinusuffice niya lang yung kumbaga yung tanong niya, nililimit niya yung tanong niya with regards dun sa issue. So, kahapon, yung kay Atong ang regarding dun sa warrant of arrest and motion to quash or sa part naman ni Mr. Atong ang at the 17 others. Hindi pa naman nahuli hindi pa naman na fully served yung I don't know if that is the proper term or the correct term na fully served Kasi tinanong ko pa nga ano bang tawag na term doon kasi pag hindi na serve yung warrant of arrest sa tao sa address na kanyang tinitirhan ano bang tawag doon at large. So hindi niya pa nasagot yung aking comment kasi may comment ako doon 3. Ang isa lang akong comment na sinagot niya is yung regarding no sa consummation of the warrant of arrest and how to file when to file a quash. So, ganun lang yun. So, follow up ko lang naman doon sa yung tanong ko na yun, nag-pop up lang sa isip ko kasi yun ang sinasabi ni Atty. Libayan. So, very good naman yun. However, sa parte ko naman, kaya ko namang i-search yun, i-research kasi sa experience ko at sa tinuturo ko dito, ang ina-advocate ko dito sa Facebook Live is the power of 7. Ano yung the power of 7? Yung 6W1H, yung what, when, where, why, who, which, and how. So, ganun yun. Anchored in 3. Ano yung anchored in 3? Nowhere to go. No. Where to go. What to do. And how to get there. So, very significant. So, yung mga numbers na iyan. Tulad yung number 7, tsaka yung number 3. So, those are potent numbers or also biblical numbers din yan mga number na iyan. So, yun lang yung akin. So again, sa mga gustong mag-aral ng batas, mahilig magbasa, why not indulge yourself sa pagbabasa ng batas, mga history, lalo na sa Bible. So again, panawagan ko naman sa inyo, sa aking mga followers, kung na-intriga man kayo sa aking pagpe-Facebook Live, mag-post lang ko kayo ng question. For that matter, anything under the sun po. Opo, anything under the sun, mag-post ko kayo ng tanong. So, sa aking mga kasama dyan sa Coast Guard, in particular dyan sa Rexta, nasaksihan nyo naman iyan nung doon pa tayo sa Gate 4, nung nirenovate kasalukuyan yung ating opisina dyan sa headquarters. Nandun tayo sa Gate 4. At salamat pala sir kay
Sir Duran, at in-approve ninyo dati yung nirecommend ko na buhayin ulit yung TINT para sa ikakaganda at ikakaunlad ng ating mga kasama. Ano yung TINE? The Tango India Eco. Ayan po yung ginagamit sa amin dyan, yung Teaching Information and Education. So, at least yun, na-educate naman yung tropa at na-update sila. At doon sa TINE namin, yours truly, dati akong dyan, Chief Master at Arms sa Rexta. However, binitawan ko kasi nung time na yon nagka-problema ako, nag-medicate ako eh. So, nakakahilo talaga yung pag umiinom ka ng gamot kasi almost 1 year ako nag-consume ng gamot nun eh. At salamat naman sa Diyos dahil nung nandyan tayo sa Gate 4, nung in-approve yung TINA, nasaksihan nyo naman kahit na anong tanong ninyo. Inabot, nag-umpisa tayo nung hapon, mga 1400 hanggang sa mga 1900 to 2000 hotel, almost magti-2000 hotel na. So, sabi nga, hamon ko nga sa inyo, magtanong kayo kahit na anong tanong. So, nakita nyo naman, ako, hindi naman sa sinasabi ko na ako super o ano. Ang akin lang, ganun ho talaga yung lamang pagka nagbabasa ka at nag-aaral ka. However, ang masabi ko lang din, gaya ng sinasabi ko dyan dati sa Rexta sa mga kasama, ingat lang kayo sa binabasa ninyo kasi hindi lahat to ng binabasa natin ay ibig sabihin mapagkatiwalaan. So again, i-apply nyo pa rin doon yung sinasabing 50-50 na principle. Ano yung 50-50? So yung 50-50 is tanggapin mo na totoo yung sinasabi niya. Yung 50 is up to you to research. Again, gamitan mo siya ng the power of 7 again. Kasi ma-share ko lang at salamat din dahil nakakapag Facebook live ako na bubuksan ba yung mga nare-refresh ako sa mga previous ko na napag-aralan. So, in particular kasi sa mga libro, hindi naman lahat ng libro na kasalukuyan na hawak natin o meron tayo ay mapagkatiwalaan tulad yan sa tawag nito, oceanography. Kasi sa maritime school ako, halimbawa lang ito 5 degrees from the equator north, 5 degrees from the equator south. Wala kasing bagyo yan dyan eh. However, sa info drive or sa tawag nito, yung former president ng Amerika, si Al Gore, doon sa kanyang lecture sa The Inconvenient Truth, sabi niya kailangan baguhin na yung science kasi yung isang bagyo na tumawa or hurricane na tumama doon sa Amerika, nasa equator iyon. So yun lang yung akin. So nagbabago talaga. At halimbawa sa commerce, may mga libro na nilalabas diyan. Hindi lahat ng libro diyan kinikater sa commerce o sa isang college kasi may mga politics diyan kasi halimbawa, yung isang mga colleges na yan, pabor sila sa isang writer, sa isang author, sa isang publisher. So, yun yung libro na gagamitin nila. I-disregard nila yung ibang libro. Or, isang malungkot, hindi available yung ibang mga libro sa commerce. Yun lang po yung akin. At, in particular din sa libro, may tinatawag yan na habang ginagawa siya, kinokulate or dinadraft. Minsan, may tanong dyan. Tapos, pag na-release na yung libro, halimbawa, yung tanong na yan, that question addressed to a problem 5, 10, or 15 years ago. So, yung the transition of the market, hindi na siya gaya ng dati. Tulad yan, anong isang halimbawa dyan, yung mga branding, yung mga packaging, tsaka yung pricing. So, therefore, may mga new challenges yan. So nagbabago ang iba-ibang mga ideas regarding sa marketing, and particular sa libro na yan, sinasabi ko na yung libro na yan na-release siya 5 years, 15 years or 15 years or more, may dala-dala siyang tanong address to a question or a problem that was 20, probably matagal pa. So yung market nagbabago. Anong isang halimbawa pa dyan? Yung kay President Donald J. Trump, nung hindi pa siya presidente, nandyan ako dati sa
National Bookstore dyan sa isang mall dyan sa may City Hall ng Manila. Alam nyo na ho yung pangalan ng mall na yan. Nandyan ako sa National Bookstore. Nakita ko yung libro ni President Trump at binasa ko yun way back 2006 pa. Ngayon binalikan ko yun somewhere mga 2011. Ganon, binabalik-balikan ko kasi yung pera kasi namin noon yung sahod sa government o sa Coast Guard in particular hindi naman ganong kalakihan. At nabili ko rin yung libro ni President Trump, yung I think The Art of the Deal yun. That was 2014 na, naalala ko. Kasi nagbibigay siya ng idea regarding no sa isang niyang kaibigan back in the I think yung sikat doon sa Amerikano sa mga housing. Meron siyang kaibigan doon na tumigil ba sa sa yung sa marketing ba sa housing kasi sikat siya, umunlad na siya Kaso back in the 70s bumalik siya na akala niya yung market pa rin is the same pa rin. So hindi na ganon. So yun ang ibig kong sabihin niyan. Kahit na yung ikaw halimbawa tulad ako bilang salesman ako dati, assign ako sa booking, alam ko yung market hindi na basta-basta siya ganon. However, ang sa akin naman kasi bilang booking salesman or salesman, yung karga-karga kong talino, hindi ito basta-basta nagbabago. Opo. Kasi itong mga talino na natutunan ko dati nung ako'y booking salesman or salesman, bawal ito ituro. Opo. Tsaka yung natutunan namin doon, yung experience namin doon, ay hindi po yan nakukuha sa mga college. Opo. Nasubukan ko na yan sa mga commerce graduate. Siguro sa mga nakapagtrabaho ng salesman, yan sigurado yan. So, kung sino mang salesman dyan sa aking mga followers na nakikinig, alam ko yung inyong kiliti at alam nyo rin yung kiliti ko bilang isang salesman. So, hindi na ako mag-elaborate kung ano pa yung mga bagay na kiliti o ibig sabihin isang halimbawa ba na mga sekreto sa marketing or sa pagiging salesman. So, hindi ko na lang isasaysay dito kasi una, alam naman natin sa ating trabaho, bawal nating ituro iyan. So, yun lang yung akin. Hindi ko naman sinasabi yung manggulang tayo, pero yung akin lang, alam ko yung mga kiliti ninyo, alam nyo rin yung kiliti ko. Kasi salesman kayo, booking ako, assign din ako sa, although booking salesman ako, assign din ako sa ganyang trabaho dati na naranasan ko, na experience ko. So, yun lang yung akin. So, balikan ko lang yung in particular sa isang libro, sabi ko nga sa mga kasama ko, wag na lang kayong basta-basta kaagad maniwala kung ano yung sabi ng isang libro kasi delikado kasi yan Kumbaga, baka pag nabasa mo tapos paniwalaan mo halimbawa, sabihin na natin in particular sa isang religion, pag may nabasa ka, siyempre naturuan ka. Ikaw kung may halimbawa, may alam ka, ang dami mong alam. So hindi ka basta-basta may impluwensyahan kasi alam mo yung totoo Tulad yan halimbawa sa pagbabasa sa pag-aaral, in particular sa Biblia, mayroon silang sinasabi halimbawa, balikan nyo lang yung pinaka-original writings, tulad yan, yung scriptures, yung original writings, ano yun? Yung Bible kasi, from the Greek word na plural kasi yung Bible Biblion or Biblios, plural, kasi kaya nga Bible pag singular, Biblion yata yan Biblion or Biblios or basta ganon, basta singular. So hindi ko magamit yung isang cellphone ko pala for info, hindi ko magamit yung isang cellphone ko kasi may inantay akong tawag may inantay lang akong tawag. Ngayon, particular dito sa balikan ko lang sa Bible, babalikan mo talaga yung tinatawag na original writings or manuscript. Kasi yung mano, from the two words kasi yan, yung etymology, babalikan nyo lagi yan. Yung original writings, saka yung etymology. So, yun lang yung akin. Kaya nga, in particular, mahalaga talaga yung pag-aaral at ang pagbabasa at gamitan mo ng isa pang principle na 50-50. Kasi kung yung mga libro halimbawa, in particular sa mga religious na mga books, may tinatawag yan sila na commentary. So, ingat lang ho kayo. Kasi ang tinatawag ba na biases, prejudices, o partiality, kung ano pa, talagang talagang nag-i-exist to iyan. Tulad kanina or kagabi, meron isang batang-bata pa doon na nagsasalita siya patungkol sa Bible, in particular ba na respect sa tao, in particular sa religion.
Baka hindi niya kako naintindihan yung pinagsasabi nito. As in, magulo ba talaga? Parang lugaw, parang halo-halo. Masarap yung halo-halo, siyempre pagkain yun. Pero sa pag-aaral, hindi pwede yung ganong ihalo-halo mo na lang basta. Dapat doon talagang you have to be specific. So ganon na iyan. So yung salitang respect, halimbawa, kung when it comes sa religion, sabi niya hindi mo pwedeng ganon na respeto mo yung religion ng iba pagka alam mo na mali. Ang tanong kasi doon, mag ano ka kaagad ng tanong Gamitan mo kaagad ng the power of 7 yon. How to respect and what to respect. Ganon yan Kasi sa Biblia may nakalagay diyan na pabayaan mo sila, sabi ng Panginoon na yon. Ibig sabihin silang mga bulag, kapwa umaakay sa bulag, silang mga bulag na umaakay sa bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay. Yun ang sinabi ng Panginoon na nakasulat sa Biblia. So again, ingat tayo sa ating mga pagbabasa. Gamitan nyo ng the power of 7. Ano yung the power of 7? What, when, where, why, who, which, and how. At anchored in 3. Know, where to go, what to do, and how to get there. So ganun ho iyan. So mga ganyang principle, gamitin nyo ho, tapos gamitan nyo pa ulit ng 50-50. So ganun din iyan yung 50-50. Halimbawa, yung 50, paniwalaan mo, yung 50 is for you to find out kung yung veracity, i-validate, i-confirm, i-search mo. So ganun ba? So ganun yan siya. So yung mga bagay na iyan, pag-iingat din yan sa ating sarili kasi yung ating karunungan, pwede yan ma-overwhelm ng mga outside forces Pero kung meron kang karga-karga mismo, na alam mo yung gagawin mo, ganun talaga ang mahalagang bagay din na idadamit din natin. Kasi ang karunungan, pang-depensa din ho iyan. So yun lang yung akin. So again, sa pagbabasa or pag-aaral, tinatawagin ko yung mga mahilig magbasa, mahilig mag-aral. I suggest mag-aral kayo sa mga batas. Tulad yan, isa dyan yung Biblia. So, mauuwi ito sa isang usapan na ang i-recommend ko is the best. Ano yung the best? Mag-aral tayo ng Biblia kasi yung Biblia, kompleto na iyan Mapa-scientist, mapa-science, medico-legal, pagkain, kung ano man magtayo ng pamilya, magtayo ng bansa, ganun ho iyan. Again, I'm calling the United States of America to President Trump, Sir, make America great again. And I'm calling out Elon Musk. If my video reach your attention, I suggest na if you can find that AI who claimed that he is God, bring him to the Philippines. Visit the Philippines, and I am very willing, very willing ho ako to face that AI who said he is God. Any topic, anything under the sun, I accept. Hindi pa naman nagcha-challenge yung AI, but then kung mag-challenge siya, AI versus human, I accept willing ho ako. So I'm very willing to face that AI. Anything any topic, mamili na yan lang yung AI. So yun lang yung akin. Kasi to prove na the Bible versus the AI, supercomputer, kahit ano po yan. So yun lang yun. At may pakita ko rin sa inyo sa aking mga Facebook follower, talaga hong higit ho talaga yung talino na bigay ng Diyos. Nakasulat naman yan sa Jeremiah 17:9-10. So the heart is deceitful above all things. Who can understand it? I, the Lord, search the heart, the minds, ganun yun. Tapos ipinagkakaloob ng Diyos yung nararapat na ayon sa iyong lakad. Siguro ako, nakita ng Diyos yung aking puso, hindi ko naman pinagmamalaki yung isang bagay na ipinagkaloob sa akin ng Diyos na para bang hindi ko tinanggap. So again, siguro nakita ng Diyos yung mga ganyang bagay na karapat-dapat na matanggap natin yung ganyang bagay. Pwede ho. So again, ang mga nakasaksi nito sa aking mga sinasabi, hindi ko naman kayo dinadrop name dito. Diyan sa Office Rex alam nyo naman yan So lahat ng tanong nyo doon may sagot naman. However, hindi ko pwedeng detalyahin kasi maselan masyado. Aabutin tayo baka ng ilang araw bago natin matapos iyon. Hindi naman ako natatakot na kung ano pa man. Pero yung akin lang, again,
Sa mga nagbabasa, mahilig magbasa, mahilig mag-research, ay magbasa na lang ho kayo ng batas kasi napakalaking bagay ho. At again, ito, pasalamat ako sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Bagaman sa Coast Guard nung nag-apply ako dati for officer, pinigilan ako ng kasama at sinabihan ako na hindi ako worthy na maging official sa Philippine Coast Guard. Okay lang ho. Kasi bagaman hindi man ako nakapag-official din sa Philippine Coast Guard at hindi ako nakapagtuloy sa law school, dahil sa pagsusumikap ko, marami ho akong sikretong nakita higit pa po sa isang estudyante ng law school at higit pa po sa isang lawyer. So again, pasalamat pala ako sa isang staff dyan sa Department of Justice, si Attorney Fama, yung magandang abogada, ma'am. Very beautiful si ma'am, tsaka abogada pa. So salamat ma'am at ako po yung Coast Guard na nakausap ninyo nung pumunta ako dyan sa Department of Justice way back 2024 or parang ganon, 2024 yata yun yung pumunta ako dyan sa Department of Justice para mag-inquire, maghingi ng legal comments and legal advice. So naturuan pa ako ni Attorney Fama, talagang napakagaling at naging teacher ko pa si Attorney Fama. So yun lang po yung akin dyan. So God bless sa iyo, Attorney Fama. God bless to your family. God bless sa career mo, sa work mo. Ito, isa pa rin akong ngayon, dati akong Coast Guard. So yun lang yung akin. So God bless sa inyo at talagang isang mabungang pag-uusap or yung acquaintance na nakamit ko kayo sa Department of Justice somewhere in 2004. So yun lang yun. Nandun naman yung papel na sinulatan ko ng comment at feedback, ganon. So salamat kay Attorney Fama. Again, balik sa Facebook live ko. Again, sa pagbabasa ninyo ng libro, yun lang yung akin. Titingnan nyo lagi din doon yung bibliography, yung mga sources ba, mga references, para malaman ninyo kung saan nila hinango yung mga ganong bagay. So yun lang yun. Sana maging makita nyo itong advokasya ko, hindi para ba sabihin na ako'y magaling o super o ano, hindi ho. Kasi nakasulat naman yan sa Biblia na sa unang Korinto, nasa 1 Corinthians, yung nasa 1 Corinthians 1, tapos ang pinili ng Diyos, nasa 26 to 28 yata yan tingnan ko na lang para maganda. Pinili kasi ng Diyos yung mga hinamak ng salibutan, yung mga wala, para yung mga bagay na mahalaga. Kasi sa mundo ngayon mahalaga yung mga super AI o anuman. Na-challenge ba ako doon na yung AI minsan narinig ko sa isang balita, nagsabi yung AI na siya ay Diyos. Talagang gustong-gusto ko makaharap yung AI na yan. So I hope my video will reach the America and will trigger their intrigues. They call their attention. Yes, I'm calling the attention kung sino man, whoever in America who wants to sponsor AI versus human. So yun lang yung akin. Kasi nangyari naman iyan sa yung Gumoko board, yung world number 1 na si Lee Sedol, Korean national, lumaban siya sa isang AI. Opo, ano yun, 5 sets iyon. However, kawawa talaga siya, tinalo siya ng AI kasi 1 out of 5 lang siya. Yung AI naka 4 points. So yun lang yung akin. Madaya kasi. So yun lang yun. Madaya kasi yung AI. At may algorithm siya. So madaya yun. So yun lang yung akin. So basahin natin itong sa 1 Corinthians. Bakit ba sabihin lakas loob ba ito? Baka sabihin very brave ako na nagsasabi. Hindi ho. Nasaksihan naman yan dyan sa Rexta Mula alas 2 ng hapon hanggang alas 7, mag-alas 8 ng gabi, lahat ng tanong, mananawa na nga sila Hawak-hawak pa cellphone, may internet kasi doon So ako salamat naman sir at pinagbigyan nyo yung mga ganong bagay at tingnan ko muna rito.
medyo mabagal yung aking internet kaya tama nga nasa 1 Corinthians chapter 1. Ito. Nasa 1 Corinthians chapter 1 verse 26 to 31. So ito itong sulat ni Apostol Pablo. Brothers and sisters, think of what you were when you were called. Not many of you were wise. Not many of you were wise by human standards. Not many were influential. Not many were of noble birth. 27. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. 28. God chose the lowly things of this world and the despised things and the things that are not, to nullify the things that are. 29. So that no one may boast before him. 30. It is because of him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God. That is our righteousness, holiness, and redemption. 31. Therefore, as it is written, let the one who boast in the Lord. So, despise talaga ako. Talagang dinanas ko yan. So, dyan sa Philippine Coast Guard, saksi naman kayo yung ginawa sa akin dyan. Yung iba siguro hindi makapagsalita harap-harapan, baka nasasaktan sila. Dahil yung ginawa nila sa akin, later na-realize nila, napatunayan nila, hindi naman pala ako kaaway. False info pala yung nag-gather nila. Nasira na ako, nalason pa lahat-lahat, hanggang sa nawalan na ako ng gana. Ang sabi nga dyan ni Al Pacino, yung sa pelikulang The Scent of a Woman, doon sa yung speech niya, there's no prosthetic for a human soul. You are executing his very soul. You are executing his soul. And why? Because he's not a bad man. Bad man. Ganon yun So, gusto niyo bang panoorin natin? Kasi walang prosthetic yung soul So, bakit ko ba natatakel yung mga ganyang bagay? So, ganun kasi yan yung 100 years battle. Pag nakita mo yung potential mo na adversary o kakompetisyon na limbawa sa trabaho, sa mga future na positioning sa gobyerno, siraan mo na in advance. So, okay lang ho sa akin yun. Nag-apply ako for officer, hindi man ako tinanggap dahil ibig sabihin hinarangan man ako. Hindi ko naman sinabi na hindi ako tinanggap. Hinarangan talaga ako ng kasama. Kaso lang, nagpahinga din siya. Yun lang yun. Ito, Scent of a Woman. I will. Mr. Slade, this is such a crock of shit. So, ang akin lang kasi, bakit na ina-advocate ko ito sa Facebook, yung tulad yan, mga sinasabi ko para bang self-centered, hindi ho. At least makita ninyo na kailangan din sa pagbabasa at sa pag-aaral may tinatawag na reading and comprehension. Hindi lang ho memorization, hindi lang ho vocabulary, hindi lang ho yung etymology. Yung isa pa lang ibig sabihin ng etymology, yung para bang madali mo maintindihan pag sinabing etymology, para bang sabihin mo na kaagad na birth certificate or origin or beginning. So ganun siya. Sa pag-aaral natin, hindi lang titingnan natin yung meaning at yung pronunciation niya, yung sa phonetics. Hindi ho. Tingnan din ho natin talaga yung
etymology or the origin of the word. So, yung origin ng isang salita para ho mas malawak ko yung ating pangunawa. The absorption, the grasping, the understanding, the wisdom, the knowledge sa isang salita, makikita ho natin. So, ganun ho siya. Kasi sa pagbabasa, pag pinuntahan mo yung etymology, makita mo na doon yung history, yung meaning, yung transition, yung variation. Ganun ho siya. So, yung mga tools na iyan, again, sa The Power of 7, sana magamit ninyo sa mabuting paraan, maturo ninyo sa sa inyong sarili, sa pamilya ninyo, sa anak ninyo, apo, mga relatives, mga kaibigan. So, ganun. At, lalong-lalo na sa trabaho. Going to recommend Ito na po. disciplinary committee that you be expelled. Mr. Sims, you are a cover-up artist and you are a liar. But not a snitch. Excuse me? No, I don't think I will. Mr. Slade, this is such a crock of shit. Please watch your language, Mr. Slade. You are in the Baird School, not a barracks. Mr. Sims, I will give you one final opportunity to speak up. Mr. Sims doesn't want it. He doesn't need to be labeled still worthy of being a bad man. What the hell is that? What is your motto here? Boys, inform on your classmates. Save your hide. Anything short of that, we're gonna burn you at the stake? Well, gentlemen, when the shit hits the fan, some guys run and some guys stay. Here's Charlie facing the fire, and there's George hiding in Big Daddy's pocket. And what are you doing? You're gonna reward George and destroy Charlie. Are you finished, Mr. Slade? No, I'm just getting warmed up. I don't know who went to this place. William Howard Taft, William Jennings Bryan, William Tell, whoever. Their spirit is dead, if they ever had one. It's gone. You're building a rat ship here. A vessel for seagoing snitches. And if you think you're preparing these minnows for manhood, you better think again. Because I say you are killing the very spirit this institution proclaims it instills. What a sham. What kind of a show are you guys putting on here today? I mean, the only class in this act is sitting next to me. And I'm here to tell you, this boy's soul... Yan. Killing the very soul. So, sa pagkilling ng the very soul, makita nyo. Pero itutuloy natin ito para makita nyo, there is no prosthetic para sa human soul. Wala kasing prosthetic yun nakaka-relate kasi ako nito dahil yan na nga. Siniraan ng gusto, nilason kung ano-ano pang inabot ko dyan. Isa dyang malala yung endorsement. Yan yung power ng endorsement. Kasi minsan, pagka nag-endorse ka, hindi na ba nila titingnan yung veracity, hindi ba nila i-confirm, kumbaga ba i-justify ba yung endorsement pagka nag-endorse na lang sabihin na, hindi, ganito, ganyan yan. Wala nang ganon. Ako nag-Facebook live ako kasi para naman depensa sa sarili ko. Kasi dati, pinapabayaan ko lang na sabihan ako na, hindi, napasok tayo kung ano-ano na lang. At least pag nagsalita ako rito, kaya kong patunayan. Kasi tulad yan sa Iloilo City, nung nasunog yung SM dyan, saksi yan, daming nakasaksi. At binalita pa yan binalita yan sa Action Radio. At in-interview mismo ako sa Action Radio. Yun lang yung akin. At marami pa, pero tuloy ko muna ito. Again, dito, yung destroying the very spirit. So, isa yon, yung paninira. Nakasulat naman sa Biblia yan Yung masama, sinisiraan niya. Pumapatay yung salita ay ng masama. Yun na yun. Sasabihan ka ng masama, nakatalikod ka. So, sana, ganun ba harap-harapan? Ako, inaantay ko yung araw na ibubuhos ko ba lahat na siyempre inahanda ko ng sarili ko para pagdating dun sa deliberation board, makarinig ako halimbawa dyan sa deliberation board na sakali man dyan sa Coast Guard, kung ano mang issue, nakahanda ako na harapin iyan. Ang akin na naman, kahit na hindi na nga sana maraming tanong kasi ang issue dyan, reenlistment ko lang naman Yun lang ho yung aking issue dyan, yung reenlistment ko na hindi ako binigyan ng due process, basta na lang akong ginanon na lang ba. Hindi nga na-consummate yung directive ng commandant kasi malinaw yung may directive yung commandant
At ang dami hong nakita ko doon. Ako, pasalamat ako sa Diyos na sinabihan man ako ng kasama namin noon na, oy, hindi ka worthy mag-opisyal. Hinarap ako dyan sa personnel noon sa headquarters. Nagsumikap pa rin ako. Hindi ako huminto na mag-aral ng batas, magsariling sikap. Ang tinatawag dyan ay mag-self-advancement. So, again, ito na. Yun lang yun. Bakit ako nakaka-relate doon sa breaking the spirit? Kasi ginawa sa akin yan eh. Isa dyan, yung pangsira ng spirito ng tao is tanggalan ka ng balance, yung momentum, yun mga ganon yun. The art of disruption. So, ganon yan siya. So, marami sana akong sasabihin dito, mga bagay pa, pero talagang hahaba tayo. Tuloy ko na lang dito na, again, nakita na ninyo, you are killing the very spirit. Yun na yun. Ano yung spirit na yun? To pursue good things, to pursue ng... Kaya nga sa ano diyan yung training niyan, yung purpose kasi ng training niyan para i-instill ang pagiging isang coast guard sa pagkatao mo. 'Yun yung binaon sa pagkatao ko 25 years ago. So 2026 na. So 25 years ago, 'yun ang binaon sa pagkatao ko. So ganun lang 'yun. So at nakita nyo na paano patayin siyang spirit. So 'yun na 'yun. Pagkasiraan ka ng siraan, tapos i-endorse ka ng endorse, basta birahin ka na lang sa trabaho. Wala man lang ka justification, investigation kung ano man, hindi ka binigyan ng pagkakataon para depensan sarili mo, talagang manghihinaan ka ng loob eh. Kaya nga, they killing the very spirit. Pero, siyempre, ako sa karga-karga kong alam, sige, masira yung isang spirito ko, pero marami akong karga kasi eh. Hindi lang ganun yun. Siyempre, nagsasuffer din tayo, apektado. Pero, nakita nyo na, napakita ko na sa inyo yung killing the very spirit. So, isa na yon. At, ang kasunod nito, walang prosthetic pag nasira mo yung espiritu ng isang tao. Is intact. It's non-negotiable. You know how I know? Someone here, and I'm not going to say who, offered to buy it. Only Charlie here wasn't selling. Sir, you're out of order. Out of order? I show you out of order. You don't know what out of order is, Mr. Trask. I'd show you, but I'm too old. I'm too tired. I'm too fucking blind. If I were the man I was 5 years ago, I'd take a flamethrower to this place. Our toilet might be dirtier than a public restroom. That could even cause urinary Advertisement. infections. That Out of order. Who the hell do you think you're talking to? I've been around, you know. There was a time I could see, and I have seen, boys like these, younger than these, their arms torn out, their legs ripped off. But there is nothing like the sight of an amputated spirit. There is no prosthetic for that. You think you... Yan. Amputated spirit. Paano mag-amputate? Halimbawa, i-disrupt ka. Gumagawa ka ng mabuti, siraan ka, ihinto ka, i-reassign ka, perwisyuhin ka. Naranasan ko ho dyan. Ngayon, sa mga kasama ko, ito lang, hindi ko naman kayo name drop. Ang dami nyo ho. Na-memorize ko kayo dyan, mula pa dyan sa CJTC noon. Nagtatrabaho ko dyan sa operation, ako POIC dyan. Talagang may namimirisyo talaga. Yung isa pang namimirisyo dyan yung kasama ko. So, ganun kayo. Natatandaan ko yan ngayon, nilalabas ko dito yung mga ganyang sekreto. Junior na junior ko kayo, pero ginaganyan nyo yung senior ninyo. So, akala nyo, tatanga-tanga lang ako. Hindi. Meron kasi akong naalala, mga masabi nga ng kasama ko, si Chip Carion, active ka pa ba? Class 15 o class 16 to si Chip Carion. Class 15 yata si Carion eh. Siya yung nagpakita sa akin ng sequel na yung Prison Break. Yung sequel na Prison Break, yung American sequel na yan, yung movie, yung American sequel, yung The Prison Break. Ang sabi kasi ng doktor doon sa isang tao na yan, meron siyang tinatawag na photographic memory. So, siguro ako natatandaan ko yung ganong bagay. Akala ninyo, yung nagtatrabaho sa opisina, pero isyuhin nyo, dala nyo ng issue, dala nyo lahat. Mag-ingay kayo, imbis na tahimik. Pero isyuhin ba? Alam ko ho yan. The art of disruption yan eh. Yung tanggalan mo ng balance. So, yun lang yun. So, baka magulat kayo na sabihin nyo memoryado. Memoryado ko ho.
ang akin lang masabi, hindi naman ako nagtatanim sa inyo. Kasi iyan dyan sa Coast Guard, naging training ground ko rin iyan dyan na ma-harness ba yung mga skills ko. At nilalabas ko rito yung mga sikreto ko na akala nyo gaganong-ganon lang ako. Hindi yon. May mga skills ako na ako lang mismo nakakalam, tinatago ko yan, hinaharness ko. Naranasan ko na yan dyan. So again, masabi ko nga sa inyo yung there is no prosthetic, sabi nga dun sa Scent of a Woman, there is no prosthetic sa amputated spirit o amputated soul. So ina-amputate ninyo, dinidisrupt, ganun yan eh. Ang dami nyo dyan. So hindi ko naman kayo name drop na rito. May na-name drop man ako siguro, mga special kasi yun. Kasi yung mga na-name drop ko rito, talagang special talaga kayo dahil ang ginagawa nyo sa akin, special din eh. Pero nakita ko naman, paglipas ng panahon, nakita ko naman yung balik sa inyo. So, hindi ko naman pinapangarap na mapahamak yung kalusugan ninyo, pero nakikita kasi yan eh. So, ganun lang yon. Yung ginagawa ninyo sa kasama ninyo, matindi. O, matindi talaga. O, again, ang akin lang masabi, may gaba. Totoo talaga may gaba. So, again, ang advocacy ko rito, hindi naman para pamuka sa inyo na ganito. Ang akin masabi, magkakasama tayo dyan at alam nyo na lalo sa mga nakasagutan, nakaaway ko dyan, tinutulungan ko kayo. So at least makita nyo yung level ba ng professionalism. So hindi ko hinahayaan na yung pag-away natin personal, pagdating sa trabaho, nangailangan kayo ng tulong, tinutulungan ko kayo higit sa aking makakaya, bagaman hindi ako abogado. Ang binibigay kong payo sa inyo, alam ng iba dyan, alam nila, hindi ko na lang kayo in-name drop dito. Alam nyo yan na yung talinong binibigay ko sa inyo, hindi naman basta-basta napupulot yan. Sabi ko nga dati, 3 dekada kong iniingatan yan. Yung mga nilalabas kong mga talino, hindi basta napupulot yan at hindi ko basta-basta nilalabas iyan. Ngayon, tinuturo ko sa inyo. Ngayon, regarding naman sa pag-aaral ng batas, kasi natakil ko rito si Atty. Libayan, i-follow nyo pala. Ang dami ng ni Atty. Libayan. So wag lang kayo minsan mairita kasi si Atty. Libayan pag natatawa. Ganun talaga si Atty. Libayan pag natatawa. Siyempre hayaan natin yun ang diskarte niya eh. Yun lang yun. Pero sa akin, masabi ko si Atty. Libayan ay kahit bagaman siya ay abogado, ay open ho siya sa correction. Saksi ho ako dyan. Halimbawa, nagsasalita siya kasi usual sa Facebook Live tulad nito. Impromptu, nagsasalita ka. Siyempre, nagsasalita ka minsan, sa isip mo mabilis yung information, mabilis o. Hindi makahabol minsan yung pananalita mo. Akala mo nasabi mo, yung pala iba na nasabi mo. So, ganun yun siya. So, si Atty. Libayan, open ho siya sa mga tanong at sa mga followers na nag-interact sa kanya. Okay ho yan. Pag i-correct nyo sa halimbawa na nagkamali, mali yung sinabi niya, may mga mali yung idea na nasa, pwede ho yan, tinatanggap niya ho. Lagi niyang sinasabi, I stand to be corrected Oy, thank you very much, gaganong pa yan siya. So makita mo talaga, meron siyang open siya sa mga corrections ba. So ganun ho, kasi mas matututo ka lalo dyan, hindi yung dahil na nagkamali ka, sabihan ka halimbawa, bigyan ka ng tip, bigyan ka na mag-aaral, ay mali, hindi yatang ganun. Kasi wala namang taong perfect eh. Meron siguro, siyempre yung Panginoon natin. At kung biblical sense naman, hindi ko muna i-touch down yung kasi masyadong masela, napakaselang bagay yan. Hindi ho tayo matatapos dyan sa pag-itackle natin yung mga biblical na mga issues concerning doon sa pag sinasabing perfecto or made perfect or basta ano man po. Kasi masyadong maselan yan. Hindi ko naman sinasabi na hindi matakil yung hindi pwedeng pag-usapan. Pwede ho yan. Kaya nga dito sa aking Facebook Live o sa aking channel na pinopromote, Ode Alteram Partem, Let Us Hear the Other Side, may segment din na cite a Bible passage and let the Bible speak. So, yun lang yung akin. So, again, pasalamat ako sa aking mga followers. At maraming salamat sa inyo bagaman hindi pa ako nakahanda sa ibang mga bagay, in particular doon sa mga videos ko, mga yung gaya ba sa ibang mga YouTube habang nagsasalita sila, nagpa-pop up dito sa kanan nila yung yung sinasabi nila, yung ganun ba? Kasi wala pa akong so ganun at hindi ko pa nahanda yung aking studio. Yun talaga ang maging mangyayari niyan. Kung loloobin ng Panginoon,
sakaling makabalik ako sa Philippine Coast Guard man, tulungan sana ako ng Diyos na mairaos yung mga bagay na ito sa bagaman mahirap talaga. At tinitiis ko, tinatanggap ko yung hamon sa buhay na iyan. At dahil sa mga ganyang bagay, marami akong bagay na na-repress sa aking sarili. Opo, na-repress ko yung mga dating mga skills, mga tools ko na naitabi ko ng matagal ng panahon. At least na-repress ako doon, naalala ko. At yun lang masabi ko. Panawagan ko sa mga kabataan, mag-indulge kayo sa mga pagbabasa ng mga nobela, mga fiction kung ano, ay magbasa na lang tayo ng batas, magbasa tayo ng Bible. At I strongly suggest, strongly recommend, I implore, I call upon your attention, your knowledge. Kung meron no kayong mga pitmalu, yung mga malulupit na tanong dyan, abay, post nyo lang ho. Post nyo rito, cite a Bible passage and let the Bible speak. Kasi ako, alam nyo naman, meron akong naipost ng question. Ang tagal na ho yan. Buhay pa po yan si Brother Eli. Pero hanggang ngayon, ibang tanong dyan. Hindi pa ho nasasagot yan. Pero may sagot ho yan yung Biblia. Again, sa Diyos po yung karangalan at ang kapurihan, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Again, ito po ang inyong host, Isusuggang Junior. Ina-update ko lang kayo sa kasalukuyan. Baka hindi pa tayo matapos nito. So, yun lang yung akin. So, with regards doon, balikan ko again doon sa sinasabing warrant of arrest kay Atty. Libayan. Tinakal niya kahagabi. At isa doon sa Facebook live niya, natakal niya yung aking tanong. So, nakakataba naman ng puso. Dahil siguro na nakita niya na may sense o ewan ko ba. Basta ganun na lang. So, Atty. Libayan, salamat sa iyo at more power sa iyo. Gaya ng sinabi ko dati na future magpe-Facebook live din ako at para matulungan ka. So ito na nga, Atty. Libayan, at nag-Facebook live na ako. At kung kailangan mo man yung aking, halimbawa, makarating man ito aking Facebook live sa attention mo. At if you need my collaboration, kung ano mang tulong na pwede kong ibigay sa iyo, sabihin mo lang, attorney. At pwede tayo mag-collab sa ibang bagay pa. So, yun lang yung akin. So, salamat pala, Atty. Libayan, sa pagbasa mo ng aking pinost na comment kagabi with regards doon sa pag-serve ng warrant kay Mr. Atong Ang. So, yun lang yun. So, again, siguro sa mga followers ko, naiintindihan na ninyo, at least may idea na kayo kung sino yung mga personalities dati na binabanggit ko. Dahan-dahan at nakikita na ninyo. So, ayaw ko na lang litrahan. So, ganun po, ayaw ko na lang din litrahan. So, tawagan ko na lang yung inyong common sense, yung malikot din yung imahinasyon. Paano ninyo mapagtagpi-tagpi yun. So, again, salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Sa Diyos po ang karangalan at ang kapurihan. Ako po isang hamak lamang. Nakasulat po yan sa Lucas 17:10. Pag nagawa ninyo yung mga bagay na yan, sabihin ninyo kami mga aliping walang kabuluhan. Opo. At sa Diyos po talaga, yung mga ganyang karunungan ay hindi naman po akin. So again, ito po ang inyong host, Isusuggang Junior. Again, ito po ang inyong host, Isusuggang Junior. Ode alteram partem, let us hear the other side. To God be the glory, in Christ Jesus with the Holy Spirit. Amen.